Amen. Maing buntag sa tanan. Inay mong katapad, maing buntag. Yun na to ang suga. Sige ka na kay murag. Ay, okay, spotlight. Amen. Hallelujah. Kanang glory to God sa naitabo nga mga activities in the church kagapon bago lang minahuman sa victory party sa tanang ministry volunteers sa youth camp pati sa tanan ng mga e-group leaders o tanan ng mga ministries volunteers diri sa church and gina-encourage na mo ang tanan nga aside nga maimot ang e-group leaders mo go through taog training mo volunteer po taog mga ministries kay mas dagan taog mga trainings ug mga team buildings nga maagian sa church. Natay duha ka events every year for ministry volunteers and e-group leaders. Every January, natay leaders honoring nga bongga-bongga nga itong mga outfitan. Ug napod tay summer outing perminti sa mga ministry volunteers ug mga e-group leaders. So we are encouraging everyone to really take part sa matag ministry nga available sa simbahan. Naay media o production, pagpatrain mo, naay worship team, naay kids and twins ministry. Kailangan kay nato og mga teachers. Kay gamay ra kayo ang kapuli ni Joseph. No, please, sa DVBS, kung gusto mo mutabang sa Daily Vacation Bible School on May 29 to 31, palista mo kay Joseph, please. And we also have service team. Napod tay dance team. No, napod tay creative team nga ito ang i-launch. Palihog pukog palista kay Mir. Napod tay admin. Sa pa ba ako na-miss out? Ushers. Napod tay ushers. Please, palista mo if you wanna serve more in the ministry. Sige, let's pray first. Lord, salamat kay sa mong kamaayo sa mong kinabuhi. Thank you that you are in this place. Salamat Ginoo nga hatagan minimog kusog, kabaskog, imo ming hatagan og proteksyon. Your presence is in this place. Anoint me, O God. Ikaw gyud ang musturya karong adlaw. We bless your name in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan sa nato si Lord, Ben. Ay mga welcome back to from Midsayap. We miss you. Oy, vlogger na raban ni siya. Pagpa-autograph na dahil. Mami Moto, ano kay follower kay kuani niya. Praise the Lord. Medyo kapuy kay akong gibati kay grabe akong pamaol. Wo kasabot sa akong gibati. Tagay og tubig, baby, please. Sige. Last Sunday, Pastor JP talked about the first part of culture of discipleship. Knowing na yung katapad culture of discipleship. So every month, we talk about developing different cultures in the church. The January, we talked about the culture of seeking God first. Nga unahon gyud si Lord permanente. On February, we talked about the culture of generosity. Unsa ka importante nga kita tanan sa church generous sa paghatag sa Dios. On March, we talked about the culture of honor. Tama ba? On April, we talked about the culture of celebration. Nga kinahanglan, vocal ta nga magselebrar sa victory sa uban. Vocal po tama nga kanang mo hatag og pasalamat. Kinsa diri paglibrihon mo before mo manghawa, after mo mangaon, muadto mo sa nang libre ninyo, moingon mo, thank you kaayo ha sa paglibre. Because we need to do that. Kabalo mo, bisan mga Kristohanon bitaw, ako mismo personally, it took me a while to realize nga naday mga times nga bisan librihon ko,
Makalimot ko ba nga may mong very vocal nga magpasalamat sa nang libre sa kuha. So, we need to be very vocal. No, pag na mang libre na tugkaon, because we are not entitled nga librehon. Okay ra to, entitled bitaw ko. Before mo manglakaw, after mo gipakaon, muingon jud tag, uy, salamat kayo ha, amen? Because that is also one of the ways we can practice a culture of celebration. Mayon kag, ang Ginoo na bitaw mo balos niya, di lang ko magsultik pasalamat kay maulaw ko basig di na usabon. Uy, dili na tinuod. We need to be very vocal in giving thanksgiving to people. Kay kano sama ta may mong vocal kanang salubnganan na usay makapasalamat na lang ta. Salamat kay si mo kinabuhi. Ka-remember ko napatay na. Dito na nagpasalamat katong dito na salubnganan, dili pwede. Samtang buhi pa, you be vocal in celebrating other people's victories and celebrating other people's gifts to you. So this month is Culture of Discipleship. Sige, so the title for today's na-workout ra akong videos. Okay. Palihog ko plus star sa audio. Sige, kaya wala pa mampod na. Ika-third slide ba akong video? So, ingnan katapat, make room. So, make room, building a culture of discipleship. Ang goal na to this morning is that kita tanan makasabot that discipleship is a culture. Meaning, para i-build ang culture nga ang church ga disciple, it takes a lot of years of practice. Kay para mahimo siyang kultura. So, discipleship is not just for a chosen few. Discipleship is not just for some of the churches. We are all called to disciple. Kinsay nagtuo diri nga ang huling habilin sa ilang mga paryente nga namatay na kay very, very important. Kinsay ka try diri nga namatay ang namatay sa inyuha niya, na gigunitan nimong kamot niya ni hatag og huling habilin. Nakasuway na ko nga namatyan, akong lola namatay sa ako ang mga kamot, no, giatake siya, nag-heart attack siya while gina-feed nako siya. Pero wala ko katry og huling habilin. As a lawyer, nakatry na ko nga mabuhat og last will and testament. And according to law, ang last will og testament dili na siya pwede dali lang balion. Bisan patay na siya, it carries a great weight. Diba? I don't know if naka-experience na mo nga naay paryente nga niingon ninyo, apo, lola ba ninyo or lolo, apo, modyo niya kung huling habilin, ayaw pasagdi si kuan. Diba natay maingana? Ang huling habilin mostly carries great weight. Kabalo ba mo nga ang huling habilin ni Jesus is Matthew 28:19-20 and Acts 1:8. And ang huling habilin ni Jesus is the Great Commission. Ingnaim tapad, the Great Commission. What is the Great Commission? The Great Commission is the commission to make disciples. Meaning, dili ra gamay nga mga tao ang gipili sa Ginoo nga mo make disciples kitang tanan. Because mauna ang huling habilin ni Jesus. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. That's making disciples. To Judea, meaning ikaw ang muwali sa imong pamilya. To Samaria, meaning ikaw ang muwali sa imong mga silingan. And to the ends of the earth, meaning ikaw ang muwali bisan sa mga lugar nga wala pa'y nakadungog kay Jesus. Make disciples, ignay mo katapad, make disciples. Mo na ang huling habilin ni Jesus nga dapat very important to us as a church. Now, what is our key verse? Next, please.
Basaw na to tanan, na ako'y reader please, para di ra kay kuhangakon. Love, na ako'y reader please. Kay daghan kog verses. Hello. Sige, basaw na to tanan. 1, 2, 3, go. Now the sons of the prophets said to Elisha, "See, the place where we dwell under your charge is too small for This is us." a unique story that I will share to you. Wala kay ko kasabot ani sa una. Nganong naing ani nga milagro. But when I studied this, na-amaze kay ko nga it's actually one of the best examples in the Bible in terms of discipleship. And we will understand more ana nga story through this 2-minute video. Kaniha, kuha ni siya, this is created by AI. Ang nagstorya ane kay murag foreigner, dili magsigtabi ang nasa likod. Ang nasa likod, maestra magud kuno. Ang nasa likod patunta mo sa tubangan. Sorry, maestra ko law school ba? Maldita man di ay. And ang nagstorya behind ani is murag foreigner nga slang kayo og Bisaya. So paminawon nato. 2 minutes na siya. Storytelling. Tama to. Patay. Sige, wait. Sige, try sa nato. Kaya ganahan ako mag-introduce og mga AI videos sa mga wali. Dili jud siya. Sige, pangitaan na to nagpamaagi atong internet sunod. Ay kasayang. Gwapo biya kay pagka-explain ani. Ay kung basahon maguni sa Bible, gamay ra kayo ni siya. Nya dili ko kasabot gyud nganong giapil man ni sa Biblia. Karon ra nako siya nasabtan og taman. Wala babe. Try sa nato. Let's have it for a few minutes. Sige lang, ingna lang ko kung wala gyud dili lang nato pugson. Pamina mo ang paborito na akong nga istorya bahin kang Eliseo o sa usa ka grabeng milagro. Nakasuway na ba mo nga natagak inyong bukat na dulaan sa labong na tubig? Unsay mahitabo? Manunod, di ba? Nagsugod ni atong nagka-problema si Eliseo o iyang mga higala. Huwag itong buot na namagod sa ilang gitambayan. Busa, nakahunahuna sila nga muadto sa suba sa Jordan. Mangutod sila kahoy aron magtukod og mas dako ang lugar. Ihangyo iyang mga higala nga mukuyog siya. O siyempre, malipayo nga nisugod si Eliseo nga muubat nila. Pag-abot nila, nagkugi dayon sila. Tigbas dito, tigbas diri. Namutol sila og mga dagkong kahoy dapin sa suba. Apan hala, samtang gusto kaayong nagtigbas ang usa ka tawo.
mga bata, asa. Slang kayo. Now let's go to what really happened in the Bible. Okay, let's read this all together. Reader, with everyone. 1, 2, 3, go! Busa mangadto kita sa suba sa Jordan, diin may daghang mga kahoy. Maghimo kita didto og atong tigumanan. Miingon si Eliseo, sige, panglakaw kamo. Apan miingon ang usa kanila, kun mahimo sir, uban na lang kanamo. Mitubag siya, o sige, busa ni uban siya kanila. So ang ilang balay nga ginatiguman, ginamitingan, kay gamay na kaayo para nila. So one of the disciples of Elisha, kisa man ni si Eliseo, si Elisha, the disciple of Elijah. So one of the disciples of Elisha said, Sir, bungkago na nato ni atong balay kay gamay ra kaayo. Bungkago na nato ni atong church ug atong padakoon. Mamugha tag kahoy didto sa dapit sa suba sa Jordan kay para natay gamiton pampadako sa atong balay kung asa ta gina-train. Ingon si Elisha, na ba to diri? Ingon si Elisha, sige, adto na mo dito dapit sa suba sa Jordan ug pamutol ka mo og mga kahoy aron atong mapadako ni nga balay. Paguman, niingon ang iyang one of the disciples, Sir, pwede ba mukuyog ka na mo? Niingon si Elisha, go. Sayon na kaistoryahan si Elisha, no? Mo nang niuban si Elisha sa iyang mga disciples. What happened next? Sige. Ako nalay basa. Samtang gina-okay pa ang technicals. Next, nakabutang diri. Pag-abot nila sa suba sa Jordan. Sige, 1, 2, 3, kita tanan, go. Pag-abot nila sa suba sa Jordan, namutol sila og mga kahoy. Samtang namutol og kahoy ang usa kanila, nahulog ang ulo sa iyang atsa didto sa tubig. Busa misinggit siya, Sir, hinularaman ko lang nga ba kato. AI, ikaw ba yan? Mura, grabe ka slang ang atong AI. Feeling ako ikaw tong nagano ka ganina. Struggle dyan ang Bisaya. Mura, gabi na kung si AI lang ang slang. Apil na akong reader karon. Sir, hinulaman ra to. Kay pagbuga nila, nalagpot ang ulo siyang atsa. Naulog sa suba. Namumblima siya, ay di raba to ako giniraman na raba ko to. Kung kita dito, kung ako si Elisha, may kung ako, tinanga man ka. Di man din na imuha, wata ka nagduol-duol dito sa suba. Nagpalayo, tana ka. Sige, but what happened next? Okay, 1, 2, 3, go! Naulaw, wait lang, naulaw na ang AI. Hindi ko makita. Sige. Okay na. Okay, Rayong, we accept you. 1, 1, 2, 3, go! Nangutana si Eliseo, asa man dapit nahulog. Pagtudlo sa tao sa dapit nga nahulugan, nagputol si Eliseo og sanga og gilabay niya kini didto. Unya milutaw ang ulo sa atsa, miingon si Eliseo, kuha ana, busa gikabot kini sa tao. Make sure nakasabuta sa dagan sa istorya ha. Kay very important on how we relate the story to the points that I am going to explain this morning. Next please. Balik sa ata. Kaya to sigurado ang nakasabot siya tanan. Ingon si Elisha, asa man dapit na hulog. Nitudlo dayon ng iyang one of the disciples. Dikto dapita. Tanang gibuhat ni Elisha, nagputol siya og gamayng sanga sa kahoy, iyang gilabay, kung asa dapit gitudlo sa tawo nga dikto nahulog ang ulo sa iyang atsa og tungod sa iyang paglabay sa gamay nga sanga nilutaw ang ulo sa atsa and then giingon ni Elisha kuha. Gikuha ba ni Elisha? Sana ang nangitag pamaagi nga mulutaw, siya pa ba ang nikuha? Unsa ingon sa storya? Kisay nikuha?
ang disciple. Tama? So ang disciple lang nikuha sa ulo sa gikabuot kini sa tawo. Posible ba, normally, nga ang ulo sa atsa nga metal, di man ginamulutaw, di ba? Posible ba, naturally, nga itsahan lang nimo o gamayng sanga, ang asa gihulugan sa bugat nga atsa, mulutaw na dayon ang atsa. Posible ba na, naturally? No. That is why this is a miracle. So what is God talking to us about this miracle? Trip-trip lang ba ni Holy Spirit nga apilon ni nga storya bisan wa takasabot para asa ni? Honestly, I have been reading the Bible for many years. Ikapilan na ako ni nabasahan. Di gyud ko kagets. Lord, anong giapil ni mo ni? Unsay significance ani? How do I relate this to my life? And today, I hope that you receive the same rema as I did because dako kayo ni og relation sa ato ang everyday life, especially sa kultura nga atong i-establish sa GS Davao. Next please. Now, this is the overview of the 3 key points that I want to establish today. Keep up with me ha, kay more on teaching yun ni. Pinakaunang nahitabo sa story, there was a need. Kinsay ni present sa need? Si Elisha o ang iyang disciples? Exactly. Kinsay nag-take initiative nga mamutol og kahoy para bungkagon ang gamay nga balay kung asa sila nagtipon-tipon para padakoon. Disciples, dili si Elisha. Now, stick with that. Number 2 nga nahitabo, pwede na nga sila lang ang muputol sa kahoy. Dili na sila ubanan ni Elisha. But they asked Elisha to come with them. Discipleship niya, nga to ang focus diri, discipleship. Kaganina nakita nato, it was the disciple or the disciples that had the initiative. Nakita siya need. And then himo siya initiative, nihatag siya suggestion sa iyang disciple group leader. Murag gamay-gamay na ni kailangan na bungkagon, tara, mamutol ta. Siya ang nihatag initiative. Next, sa pagpamutol, sa pagpanglihok, wala lang sila ni sugot nga pasagdan sila ni Elisha. They did not just want the approval, they want the presence of Elisha. Uban-uban. Ingnaim katapad, uban-uban. Now you a little bit get it? Ang discipleship, uban-uban. Amen? Ingnaim katapad, uban-uban. Dili uban sa ulo ha, uban. And then number 3, the miracle. Napakyas ang iyang disciple. What happened next was how restoration should happen in discipleship. Now, let's go. Next, please. This is the core truth I want to teach this morning. Can we read the line, please? 1, 2, 3, go. Ship is not built by one great leader doing everything. Sa unang panahon, muhire lang ang simbahan o pastor. Ang pastor na mabuhat sa tanan. Pastor mangitag kalag, pastor mo evangelize, pastor mo follow up, pastor mo disciple, nay nagsakit, pastor ay paampuon, nay na demon possessed, pastor ay ipa-deliverance, pastor ay pawalihon sa patay. Hantod ang pastor mo po'y una mamatay. But that is not a good strategy because that is not a strategy of Jesus. Pastor, alis agad pastor, kabalo ko busy ka, dali. Palihog ko, patrain na mo sa media.
Kaya nga to ang goal, dili na nako makita si Pastor dira. Ha? Pa-train na mo sa media please, young people. Sa unang panahon, dira lang ka Pastor. Sige, gapuhan mo Pastor, oy. Manyansing man sa Pastor. Sa unang panahon, ang style is si Pastor ni. Diri be, dali, kamo tulo. Natin mga artista ron, diri ka sa tunga lab. Dira mo be, paglinya mo atubang kay Pastor. Ay, sorry, Pastor, I love you. Diri. Dira mo atubang kay Pastor. Dali, nak. Linya mo be, dira ka be. Sa unang panahon, tudlo mo kay Pastor. O ikaw tanan Pastor. Ikaw wali, ikaw tanan plus star. Ikaw follow up, kay gi-hire ka na mo. Gibayaran ka na mo, gisweldohan ka na mo, ikaw buhat tanan. Kay busy mi tanan. Si Pastor, kakuyapon. Sinaos kakuyapon, love. Dramatic ka man dahil. Pero karon, that is not a good strategy. Tanaw mo, tanaw sa audience. Si Pastor, i-raise ni sila as leaders. Dirita. Dili. Atubang sa ilaha. Si Pastor, mo raise og leaders, nga maupoy mamastor, nga mo raise nila, para pag ready na sila na po'y mo lead. That is the culture of discipleship. Sa unang panahon, balik sa mga tubang kay Pastor. Pag naay mali si Pastor, pag naay kakulangon sa church, si Pastor tanan, o tudlo mo tanan kay Pastor. Pastor, ikaw panday. Pastor, ikaw tapal. Ikaw tanan, ikaw storya, ikaw tanan. Di ko ganasi mong batasan, ikaw. Okay, balik karon, si Pastor mo pahimangno, and then kamo mo tudlo, kamo pud mangita. Okay? Kamoy hugas, dili si Pastor. Sige, palakpakan nato. Salamat kaayo. If we wanna establish a culture of discipleship in the church, then it should not happen under only one man doing everything. Because a culture of discipleship is only built when growing people are, basahan na to tanan, corrected, accompanied, restored, trusted, and trained. Meaning, there will be a combination of people nga magpatudlo, magpabuyag, magpakorek, dili dayon mangluod, dili dayon magunsa-unsa pa diha, magpauban, mahimong available para muuban, magpa-restore, magmusalig, ug magpa-train. Ug atong mnemonics dira kay CART. Di ba CART, murag kariton? Na ako'y short video later which will give us an example unsa ni. There are many examples in the Bible nga nagpakita nga dili gyud maayo kung si pastor ratanan. Number 1, next please. Si Moses, number 1. Si Moses ato sa iyang time, tanang na ay problema sa pila kalibo nga Israelites. Pila kalibo ang Israelites sa gidala nila? About 1 million. Or more than million. So kada na mag-away-away sa 1 million katao nga gibit-bit niya gikan sa katong sa Exodus journey, gikan Egypt padulong Kinaan, kada na mag-away sa iya mo adto. Moses tabangi mi, pila ka buok galalis nga magsuon, mag-agaw, magsilingan, magparyente, mag-asawa kada adlaw. Maihap dili. Kana lang ganing mo deal tag isa ka problema 1 week. Nya dili nato problema bitaw, kanang problema sa uban, kapoy kaayo. Relate sa mga e-group leaders diri mga network pastors ana gyud. Okay naman ta na mi sa kumbana, malinaw naman mi. Malipayon man mi kamera, pero kato sila kay mga
disciples man ako, ati manunjud. Si Moses siya ra isa tanan. So one day, iyon si Jethro, nakita siyang sitwasyon. Iyon sa iyon ni Jethro, what you are doing is not good. Di ni maayo. Di ni mo na kaya. You will certainly wear yourselves out. Kapuyon ka, ma-burn out ka. Basig, magpakamatay na lang ka. Tungod sa kakapoy, inatiman sa problema sa uban. You are not able to do it alone. So, ingon ni Jethro, appoint for yourselves judges, lawyers, and then ang dili nila makaya, digto na muduol sa imuha. So, kita na itong example in the Bible, nga katong, ato gyapon ng style, pastor, si Moses, appoint leaders mo atiman sa uban. Next example, si Jesus, Ginoo. Si Jesus, gamhanan, correct? Si Jesus, kahibalutanan. Pinakakuyaw, pinakakusgan. So, kaya ra niya nga siya ra isa? Kaya ra niya nga siya ra muluwas sa tibok kalibutan? Kaya ra niya, pero nga naman, why did he do this? Basa, please. 1, 2, 3, Mark 3:14, go. Instead 12, so that they might be with him and he might send them out to preach. He appointed 12, nitawag siyag 12, aron makig-uban niya, nanapod ni, uban, inang katapad, uban. Aron makig-uban niya, kay para paghuman sa uban-uban, iyang ma-send out. So, dili pwede magsigir tag uban-uban. Kailangan ang pagsigig uban-uban, padulong nga kita ma-send out. May style ni Jesus. So, Jesus knew he cannot just do it alone. Next, example. Jesus did not just appoint 12, he also had to appoint 72 to get out and preach and heal the sick and cast out demons, and they were sent out 2 by 2. Ingay, di na lang ko dra pastora kay by 2 man day na. 2 by 2. They were trained, nakig-uban sila kay Kristo, and then they were sent out. 72. Next, Acts Church. Naay problema ang Acts Church. Wala na si Jesus, ani. Holy Spirit na. Nagkadagan, unsay problema, basahon na to ang verses. 1, 2, 3, go. Ni adtong panahona, nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus. Busa gitawag sa 12 ka mga apostoles ang tanang mga magtutuo ug moingon sila, dili maayo nga pasagdan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron magatiman lamang sa material nga mga pagtabang. Daghan na kaayo, kay gikan kay Jesus, nadawat nila ang Holy Spirit, ang 12 nga apostles, minus si Judas, right? Pero gipulian naman si Judas ato nga time. So 12 gyapon ng apostles, sila na po nang nagwali, sila na po nang nagmultiply. So thousands na. Yeah, perting daghan ng pakaunon. Nag-away-away ang mga Israelita, kay naiuban ng mga balo, nga wala katarog kaon. So sig nagreklamo sila ila Pedro. Unsa ingon nila Pedro? Dili pwede nga madisturbo mi sa among pag-study sa Word of God para i-teach sa inyo ha, para lang sa mga material nga butang. Unsa atong angay buhaton? Next please. Unsay solusyon? 1, 2, 3, basa. Pagpili ka mo gikan sa inyong mga kauban ug 7 ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon ug gigamhan sa Espiritu Santo, sila mao ang atong padumalahon. Same, right? Appoint 7 leaders among you. Nga maoy mo, lead aning pagpakaon sa mga widows, kay para kami magpadayon mi sa pag-study sa Word of God, magpadayon mi pagsangyaw sa mga material na mga butang na agyapoy mo atiman.
Amen? Muna ni Pastor Archie, di ba? Ang trabaho ra dapat sa pastor kay magsigig study og word. No? Pero kabalo na ta, kailangan na tog more volunteers. Nga maoy mo dumala og isa sa pito mao si Stephen. Nga maoy gi buno og bato og gipatay nga through the leadership of Paul. You know the story already. And number 4 example, Paul to Timothy. Si Pablo mao ang spiritual father ni Timothy. Unsay kabilin ni Pablo kay Timothy? Basa ta. 1, 2, 3, go! Ang pagtulunan nga nadunggan mo nga akong gitudlo sa kadaghanan, itudlo usab sa mga tao nga masaligan, nga makatudlo usab sa uban. Dali, example ta. Kinoy, dali. Dali, gi. Dali. Sige, diri ka, gi. Ikaw si Pablo. Diri ka. Ato ba nga si Kinoy? Dito ka, Kinoy. Dili. Ana. Diri ka, Kinoy. Okay. Ana ha? So, unsa to'y kabili ni Pablo? Ingon si Pablo kay Timothy, ang akong gitudlo nimo, dili lang para nimo. Amen. Ang akong gitudlo nimo, pangita pod og uban, tanaw dito na Kinoy. Pangita pod og uban, sige, pangwagi sa ka tao sa audience Kinoy. Very good choice na. Sure. Atubang sa kabi kay Kinoy be. Pangitag uban, so nakita na ni Kinoy si Bibi. So si Timothy, itudlo niya kay Bibi, ang iyang nakatunan kay Pablo, nga nakatunan pud kay Pablo, ni Pablo kang Jesus. And then si Bibi, tanaw be, ikaw pud ang mutudlo sa others, to the crowd. No? Sa mga asawa ang pilion? Sige. Okay, palakpakan na to, gets? This, what you saw, is the culture of discipleship we want to see in the church. Amen? Because we want everyone to grow. We want everyone to be taken care of. Di po ta katubo kung di ta ka-disciple. Ano man, pag nanatay disipulo, magsig uban-uban nato, nanay magsig panghimantay sa tong batasan. Di ba kita bitaw parents? Kita man ang disciple sa tong mga anak. Katong bata pa tong mga anak, bisa unsa pa imong ginabuhat o ginastorya, okay ra. Pero kanang gadako na sila na yung ngayon, minaw malikag salida nga na yung mga pamalikas ma. Patay. Tanaw malikag mga reels nga, worldly music ma. Real life ni sa ko Ana, ragod. Ma, kuan man lagi, away man lagi mo ni magpapa. Grabe ka, isa ra to. Kay isa ra to, murag 5 ka tuig, isa ra to. Nag-away man mo ato. So, next time, careful na ka. Madili mag-away sa ilang atubangan. Wala mo, kailangan kami mo gawas ni Pastor JP para maglalis. Pwedeng sa sulod sa sakyanan, or hinay kayo mag-whisper sa kwarto. Tingala, dinuslakay na rin, diba? Medyo nakastorya. Or mag-rent mig kondo, or mga tumiglayng lugar niya, maglabing-labing na lang, di na mag-away. Ayaw ba, kaya nalabuan namin nilagiyan og pagka pinaka-OA. Or natoy next, tanawan ninyo itong next picture nila. Nami i-upload. Nangatumba to sila. Uy, nalipay ang ate. So, kato, ang culture of discipleship. Next, please. Di ba cart man to ato ang mnemonics kaganina? Next, please. Mo video na. Pwede ra na, walay sounds. Sige daw, next. Si Mirmir na siya. Si Mirmir na ako inspiration. Ni Alsa og cart. Cart! Ang nasa sulod, nga cart. Mga depressed, mga suicidal, mga addicted. But they are willing to be corrected. They are willing to be accompanied.
They are willing to be restored, trusted, and trained. And ang discipleship sa sugod, kay ana, ikaw ang mutabang nila, aron mapurma sila, nga mahimo pud silang sumusunod ni Kristo. Nga hantod sa moabot ang panahon, nga usa diha, nga nagpabugat-bugat pa sa una sa imuha, mauna po'y willing mo alsa og cart, pasakyo ng uban. Amen? That is the culture of discipleship. Kay dili pwede nga ang simbahan events lang. Uy, unsa event? Uy, unsa event? Ay na team building, ay na outing, ay na laglaag, ay na women's conference, adto tag conference. Dili ta mutubo tanan. Next please. Kung events-based ra ang church. Unsay kalahian sa events-based o discipleship-based? Ang events-based, ang apas lang daghan. Ang events-based, ang apas lang magtapok-tapok ang nay talento pero wala na porma ang batasan niya, one-on gyapon. Maano lang, mapuno ang mga bangko kung events-based. Kana ganing Sunday fellowship rajud ang tapok. Walay tapok sa Bible studies. Walay tapok sa mga e-groups. Sunday fellowship rajud imong tapok. Makapainit lang tagbangko. Makapadagan lang ta. Pero di ta mapurma. Dili ta mo mature. Dili mapariha kang Kristo ang atong mga batasan. O dili ta mahimong sons and daughters of God. Kita ninyo ang difference? Pag events-based lang, kumpara sa discipleship jud ang culture sa church. Amen? Hallelujah. Sa una, ang number one nga problema sa uban ng mga young people pag busimba, sige tanaw og cellphone. Tanaw og messenger, tanaw og reel, tanaw kumusta nang ano, di kaya mabuhi na inyong cellphone di maabre. Unless na lang kung sa cellphone mo gaano ha, gakanang ga notes. Kira na, walay problema, ang Ginoo mangyapon ang ultimate judge. Correct? Pero karon, the more bitaw nimo ma-disciple, tingala na kaganahan na mamina og word. Di ba katong mga disciples nato sa bangkal? Sa una, di daw siya ganahan mamina og word, karon ganahan na. Amen? Praise God. That is only possible with discipleship. Kaya ang event bitaw, pwede ka makalayuhan kadyot, pero dili siya mulungtad. Remember, Jesus did not say, next please, go and gather audiences. Go and gather believers. Church, ang yawa, believer pod. Kabalo mo na? Satan is also a believer. But what Satan is not, he's not a disciple. Because a disciple follows Jesus. Satan believes in Jesus, but he can never follow Jesus. So unsay kalahian nato sa yawa kung ga-believe lang ta. Nyaw dili ta disciple kay wa ta ga-follow. Jesus did not say, go and gather the crowd. Go and gather audiences. Jesus said, next please, go and make disciples. Yung name katapad, go and make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. Kabalo mo, college pa mi. Busy manggid ang college, no? Pero, ang among simbahan, ang GS, nagasimba mi sa gym. Imagine na lang ninyo ng Almendras Gym. One campus ministry, only one. And we were about 1,000 students at that time. Nagunit kog tribe, perting daghana. Nagunit ko og 30 kabuok disciples, perting daghana. But never ko nga nakatungtong og stage. Sa MSU for 4 years. Manang dili mi anad nga muhangop og kanang popularity,
Dili mo anad mo long og microphone or molong sa atubangan kay anad mi nga digto mi gitrain. Diya sa inyong gilingkuran. Ang training jud nako discipler. Bisang kinsa ginawalihan ako sa MSU ingnan ta mo mapamuslim pa na. Ingana mi ka captivated kay Jesus. And Muslim area to. Because we understood the mandate to go and make disciples. Kadanagay first-timer, ingani ang culture of discipleship, kadanay first-timer, ato nga time, itong estudyante pa mi, mag-iluganay mi. Mag-iluganay mi og apas. Nanay, nag-handle ni mo. Di ba pas? Amot, nag-disciple ba? Nagtarong akong ban? Ayaw akong bana, mali akong ipangutana. Si Pogs, di ay katotoro, tartarong-tarong do. Kani akong banag ako, si Bibi kay marag, praise the Lord, kani pero grabe, gigamit gid sa Ginoo. Muna kamo kung bugay-bugoy pa mo karon, dagan pa mo mga bisyo ug addiction, tanawa na lang gid si Bibi ug akong bana kay nagi pag-asa ang tanang tawo. Amen. Praise the Lord. Na kami nyo pa dyan perting gwapaha. Hallelujah. Praise God. Minsan ni mo Regine. Praise the Lord. Hallelujah. And grabe kayo. Mag-apasay mi. Nanay, nag-handle ni mo. Wala pa. Pwede ako imong Bible study leader. Pwede ako imong e-group leader. Tapos ipalista dahil na mo sa admin. Nga ako yung Bible study leader. Then apason, gid na mo. Lahi, mapuda mo ang manoy. Lahi, man mo pastor. Dikto na sa tubangan magatang. Ani kaya mo mga experiences, ani, gamay lang. Magatang na sa portahan. Si Manoy ba, yung moingon. Day, gwapa kay kaday pero wa kay dala. Uli sa dikto pangitag dalon. Sa simba ha, sa simba. Makauli lagi mi lagi. Mangita lagi mi gi-invite lagi. Day, asa na to si Kuan? Kato si Kuan. Wala na lagi na ako nakita. Nya inihap jud na ang mga bangko. Grabe gid among discipline bitaw sa kanang discipleship, but glory to God. It made us who we are now. Number 1. A culture of discipleship makes room for growth. Balikan na to atong key verse, 2 Kings 6:1, palihog ko. 1, 2, 3, go! See, the place where we dwell under your charge is too small for us. Mismo na ang mga disciples ang niingog, Pastor, murag, dagan-dagan akong ma-invite. Dagan-dagan akong ma-disciple. Gamay na ni. Kailangan na ito mangitag bodega. Nga ma-convert na to into church. Kay para dili magkipat-kipat atong mata sa lights. Kay, kanibito nga lights. Katong pinakauna diri, dili hindi pwede para sa epileptic nga membro. Sakit ki sa mata. Murag kailangan na katong gym dapit. No? Pero dili pwede mangarap og gym. Unya si pastor ay mo follow up sa tanan. Ay patay. Nya working ra ba ta tanan? Dili pwede. Pastor murag ang disciple na ang mag-initiative. Pastor murag luwi kay atong mga kids ba? Pwede siguro magtipon-tipon tag kwarta, mag-initiate ta nga kanang pagwapuhon na to ang kids room, tungaon na tog tulo, ang isa playroom sa mga toddlers, ang isa para ani nga edad, ang isa para sa twins. Instead nga mo reklamo, unsay wala, ang disciple, siya na yung mag-make og initiative. Pastor, na ko'y suggestion, open-minded ka ba? Ana ha? Sige, pastor. Kay in a culture of discipleship, wala ka gitawag para magpainit lang sa bangko. Gitawag ka for a greater purpose. Wala ka gitpakatawo sa kalibutan sa Ginoo para mo dede si mong mama, mo skwela, mo trabaho, tapos maminyo, manganak, mamatay. Dili pwede. Somewhere along the way, because you have the DNA of Jesus, dako kay kag potential in the kingdom. Amen? I never imagined I will be where and who I am now. Ang ako lang yun dati, Lord, kung sa'yo may sugo mo, yes, rajud ko. Bawal mo no si Charity. Nya, dili mo reklamo. Ay, mo reklamo di ay.
pero sa tago lang. Muriklamo to, kay Tower biyata. Pero, mga lagad gihapon. Amen! Hallelujah, praise God. Gikuhit na ko sa mga kuhan sa network, sa movers, nga sila daw manghugas sa community lunch, no? Karong May, grabe, gidi sila mga hearts, oy. Mature kaayo. There are times nga ako ang gahugas sa likod sa community lunch. Praise God na lang pag nasi Kuya Dan. Kay dili gid mo sagot si Kuya Dan nga manghugas ko. Pastora ang bina kay ako na ana. But it's my joy ha. But every time gahugas ko, maingon jud ko, Lord, na kay erase nga dili part sa service team nga nagluto. Na kay erase sa church nga dili dayon mo uli. Kundi mo ingon, Pastora, pwede ako'y manghugas karon. Because it's still worship. It's still serving. Dili nga excited kita mo gunit og microphone, pero dili ta excited mo gunit og silhig. Gunit sag silhig igsuon. Kay diya tatanan pormahon. Amen? When discipleship is healthy, people grow. People mature. People become like Christ. Next, please. Kay kung wala bitaw culture of discipleship, tanawan ninyo ang picture. Ingnan mong katapad, dili na ikaw. Kala ganing, tiguang na, dugay na kay sa simbahan, pero di pagyapon ka balo mo basag Bible. Ang feeding si pastora gyapon. Dili gyapon ka balo mo ukab sa Biblia. Dili ka balo mag-devotion. Maluya dayon kay hulaton pa ang kada Sunday nga ma-fire. Mulat lang ko sa conference, karong kuan, ma-on fire siguro ko. Church, okay ra na kung bago pa ka. Pero kung tiguang na ta, parents, unsay feeling ninyo kung 10 years old na inyong anak, kamura gyapoy gatay sa shoelace? Kamura gyapoy gahungit? Dili kabalo mo ipo sa higdaanan? We have failed as parents to disciple the kids. Disciple them. Teach them that they do things on their own, even without you. Because that is discipleship. Ay, di magud mo kaon, pastora, kung di na kungitan, di pasag, di magutom. Kay pagut mo na, mo kaon dyan na. That is discipleship. A culture of discipleship is a culture wherein you do not make your disciples dependent on you. You teach them to be dependent on God. You do not point them to you. You point them to God. Nga bisan pag na-stumble sila nimo, naluya sila tungod nimo, di sila moundang. Kaya ang ilang source o dahilan sa pagpangalagad, dili ikaw, si Lord. Make them not in love just with you, but in love with God. Maunay culture of discipleship. Nga di ta maluya, kay naluya si e-group leader. Ikaw na ang gamiton na pod nga mo encourage kay group leader, but it does not affect your fire because your fire is your personal altar every day with God. Kahibalo na ka mag-devotion, kahibalo na ka mag-Bible study, dili na ka muhulat nga Bible studyhan. But at the start, of course, kita nga mga e-group leaders, ato dyong amumahon, tabangan, ampuan, hilakan, panguyaban, librihon, kadugayan mga after 3 to 5 years, ang disciple na po'y mo libre. Amen? Walay ga amen. Labi na ko ang disciple ng rabaho na.
Ang disciple na po'y mo libre. Kada Mother's Day, ang disciple mo hatag og bulak sa spiritual mama. Kada Father's Day, ang disciple mo hatag og Happy Father's Day sa spiritual papa. Happy tabi ang Father's Day, na pressure bi ako ay. Nangita na ko gift gabi eh. Murag feeling ako tag 10,000 jud ning gusto sa akong bana. Uy, tag 1,000 ra akong gusto. Kanang like, layo kay tag ano. June man ang Father's Day no, gisearch no jud bi anak ko daan. Kay gwapo kay ilang plastada atong Mother's Day. Pero nalibog lang ko, pwede na worldly kadlaw kantahon sa church, pastor. Through the years, you've never... Sige na lang, it's the meaning that counts. Uy, kuhan ba to? Love song is allowed for couples. Contemporary pala yun. Pero sinong singer? Joke lang. Is our mindset too small? Next, kay panagsa, dili ang simbahan nga space ang gamay, ang atong utok. Small mindset. Ay, gamay ra magipili sa Ginoo nga mag-disciple. But, discipleship mindset, tanang tao na ay mind ni Christ. In Corinthians, tanang tao na ay potential to become leader. Kailangan lang i-train. Mauna ha, discipleship mindset. Small mindset. Ay na, di pa to ready. Uy, tanawa, ragod, immature pa kayo. Gikasaban lang nako gamay ng luod na, wala na pakitag simba. Yan, nag-away-away lang dito sa iyang kuhan. Wala na, gibiyaan ng simbahan. Kay ang iyang gisimba, kay katuloy iyang kaaway, dili ang Ginoo. Ay, sorry. Pero ang discipleship mindset, kuyugan na to. Ubanan na to, hantud sa ma-ready sila. Amen? Small mindset, ay ako na lang mabuhat, ani kay, dili ko, wala ko'y salig sa iyang agi. Example, kanang, sa admin, or sa KTM, or bisang asa nga ministry, or sa pagluto sa service team. Ay ako lang muluto aning kaldereta sa community lunch for 5 years. Kay murag feeling nako walay parihan ako muluto. Na di jud ta ka train. Di ta ka delegate, di ta mutubo. Ang discipleship mindset, sige lang, dugay man ni mahimong expert nga parihan ako, pero ubanan ako ni kay ma-expert ra pud ni puhon. Hallelujah, amen. Mo nang please, patudlo na mo kay Pastor JP. Mixing, media, production, kay murag parte nag yung daghana na iya hadra. Number 2, a culture of discipleship requires presence, not just permission. Ako na lang ni paspasan ha. Ingon kay Elisha, Master, Papa, kanang mamutol mi og kahoy, okay ra ba para padakuon ni atong balay? Ingon si Elisha, go. Kahit sayo naman kasturya si Elisha. Okay. Paghuman, pagputol na, pagstorya ni Elisha ato, niingon sila, pero dili mi gusto nga, dili ka mauban, pwede ba ubanan mi nimo? Elisha said, yes. His presence was more important than his permission. A culture of discipleship is a culture of uban-uban. Kapansin mo, sa island hopping kagahapon, suko kay si Pastor JP. Kay dili siya musugot, nga ang youth leaders, dili mo kuyog sa youth. Because that is how you establish the culture of discipleship with them. Kuyugan. Uban-ubanan. Nganuman, kay kung mag-uban-uban imong disciple nimo, makakita sila, unsa ka mo react under pressure? Are you Christ-like? Do you walk what you're teaching? Do you walk your talk? Ingana ba ka nga e-group leader? So, ma-pressure pud ka. Lord, tabangid jud ko nga mahimo jud kong parihan nimo. Pag nabay mo, daog-daog sa imo ha. Gasukol ba ka? Unsay makita sa imong mga spiritual nga anak nga imuhang reaction kada testingan ka. Next please.
Because ang discipleship, dili ra na ka ng tudlo-tudlo og materials. Ay, okay na mi. Kay nahuman na mi aning materials. No. It's not just information transfer. It's life transfer. Maminaw kasi ilang gipang bati. Bation nimo ilang gipang bati. Mahimo jud kang tinuod nga papa sa ilaha. Di mo sila pasagdan. Mamoblema sila. Mamoblema pud ka. Wa sila pagkaon pa. Tuwa sa inyong balay. Pakana. Sa una bitaw, kada na lang yun na palayason. Kami ni Pastor JP. At tibok pamilya. Gipapuyo po na mo sa mong balay. Kada naay ka ng mga young people sa una nga gipersecute niya palayason sa ilang pamilya. Aw napod sa balay nagpuyo. Anagay ko gituyo siguro ni sa Ginuulab nga gamay atong balay. Kay kung dako siguro atong balay, perting daghanan na siguro ni puyo dire. It's life transfer. Mo nang masakitan kapag masakitan sila, mo celebrar ka kung na sila'y bago, ganahan kay ka, bisan pag malabuan na kanila. Bisan bitog masahod na muwali sa akong disciple, I will not get offended. I will be very proud. Because that is the heart of a spiritual parent. Amen. Hallelujah. Next, please. Remember Jesus as our model? Ana siya. And He appointed 12 so that they might be with Him. Ang unang rason nga mangita tag disipulo kay para makauban-uban nato. Be with Him. And then after many years of being with Him, to send them out. Kay kung dili bitaw ma-send out imong disciple, mag-produce og baby damulag. Kapoy kaayo. Kanang okay ra 2, 3 years, 4 years mag-away imong disciple nga magtiayon sa imo gyapon mo duol. Pero grabe 5 years, 6 years minyo, 7 years. Kada away ninyo kami gyapon magsulbad ni Pastor JP. Mo-grow na mo. Makatun. Pero sa sugod, syempre, ato agid ng tiisun tanan. Pero kadugayan, let them be dependent on God alone. Next, please. Number 3. What if atong mga disciples mapakyas? Kita ba ang musalo sa ilang kapakyasan? Kita ba ang sisihon? Nga nung wala na sila nakabalik sa Ginoo, kay kami ni Pastor JP, kapila namin nakatry. Nga kami ang gisisi, nga wala nakabalik sa Ginoo. And this is the principle I want to end with. Kay para dili ing anak ka burden ang discipleship for you. Kay ang kada disciple nga ginabitbit ninyo, accountable gihapon na sila sa Ginoo. Diba? Napakyas ang iyang disciple, nahulog ang ulo sa atsa sa suba. Tama? Kinsay ni tabang paghulog sa ulo sa atsa sa suba? Kinsay ni tabang? Si Elisha. Pero kinsay ni punit? Ang disciple. Next please. Next please. Take it up. It's the e-group leader who helps correct, who helps build, who helps in guidance, who helps in training, who helps in disciplining. Pero ang mo take accountability o mo take responsibility sa iyang pagbangon, si disciple gihapon. Remember, si disciple ang nipunit sa atsa nga iyang nahulog. Take it up. There are things your pastor cannot do for you. Ang inyong pastor, inyong e-group leader, igora na mo correct, maningkamot, mubira, mutuklod, mga saba, but they cannot go as far as your decision making is concerned. You still have to decide to go back to God. You know what? This church does not condemn. Kay kung gakondinar, tatanan na tanang nabuntisan, diri na nga wala na.
Pero makita ninyo, we have so many stories of restoration in the church. Nga ni agi og church disciplinary action. After a while, nakita nato ni tindog balik ni lead, ni take accountability, ug mas gigamit pa sa Ginoo. Is that unfair? Nga unfair? No. It's a personal decision to brush off condemnation and continue your walk in God. Not caring about what others might say, not caring about the pain of discipline. Ay, dili lang ko magpadisiplina. Mubalin lang ko laing simbahan kay maulawan ko. Hey! You led here. Diri ka nakasala, nakita sa tanan. Diri ka magpadisiplina, kay diri pud ka magpa-restore. Kay diri pud ka gamiton balik. Nga your comeback will be greater than your setback. Amen? Hallelujah. Because your pastor cannot obey God for you. You need to obey God. Hallelujah. Your e-group leaders can walk with you, but you must take it up. Pagpangutanan ni Elisha, asa ni mo nahulog? Paminaw. Ang tarong og tama nga disipulo, muingon, digtong dapitan ako nahulog. Nahimo siyang vulnerable. Kaya ang dili bitaw tarong nga disipulo, taguan. Taguan ang sala. Ay, walay nahulog. Walay nahulog. Mag-blame game. Siya'y nakahulog. Siya'y nakahulog. Mag-victim mentality. Kaluoy na ko'y. Nahulugan ko. Ako ni. Dili ko musulti asan ako nahulog. But ang tarong og tama nga disipulo nga willing magpadisiplina, itudlo kung asa siya nakasala. Be vulnerable. Your e-group leaders cannot make you grow. Cannot help you grow if dili mo honest. Ayaw gud mo sig pamakak. Pag makasala, nay nahitabo ninyo wala. Tina ati tabangi mitibi nga di na mausab balik ana lang period. Dili nga ay walay nahitabo. Siya manggud to gipugos manggud ko. Dili. Be vulnerable. Hala nakaano ko. Basta. Ayaw mo pamakak sa iyong e-group leader kay di jud mo motubo. Next please. And this is the healthy culture of discipleship you wanna see. Ang produkto kay matured believer, you make room, makaton siya mag-initiative, uban-ubani, and then pag mapakyas, tabangi sa iyang restoration process in gentleness. Questions? Next, please. Kung nag-attend ka karon, nag-grow bagid ka diri? Or gapainit lang tagbangko? Kay mo grow, maningkamot siya nga mo grow. If you're a leader, are you creating followers of Jesus? Or the create kag dependent sa imuha? Kada na lang gidway kwarta sa imong mudagan. Kada na lang gid problema sa imong mudagan. Dili ka balo mudagan una sa Ginoo, then ikaduha na sa tawo. The disciple teachable bata? Pag naabay i-correct sa atoa, teachable bata? You know what? If you belong to my inner circle, our inner circle, dapat dili ka dali ma-offend. Kay prangka kay kung nga tao. Prangka kay kung nga tao. Dili pwede dali ma-offend. Dili pwede luuran. Kay tiguang na ta. Wala na ko'y patience. Mamudilog lo. Except kung bago pa mo ha, baby ta mo tanan. Pero kung karaan na mo niya, part mo sa among circle sa primary bitaw, mo na dili ko patakag-promote to primary. I-checks anak ko, kaya na kaini mo akong pangasaba? Kaya na kaini mo ang kaisog ni Pastor JP? Kabalo mo, kung mangisog si Pastor JP, panagsara. Pero pati ako, sa akong kamaldita, mangurog. Ay kung dili, lisod kaayo. That's why we need to grow first. Grow sa ta. If you're a builder, what have you lost? Have you lost your passion?
gabi nakabisi, nawala na imong personal devotion to God, dili pwede. And this is the kind of culture you wanna see. Videos na lang nakduha ka buok. Wala. Okay ra na, wala audio. Ma-play siya. Kung dili, okay ra. Ayaw na lang. Okay ra? Ay ni ano na. Simple ra man po kayo na. Ano ang bango-bango ng bulaklak akong ma-imagine sa ginakanta ni Stevie? Balik tagamay, sorry. Kanino? Pabag Bible study, mag-share ay. Kumusta? Unsay season? And then in the church, next please. Next. O ka na, di ba? Sabay-sabay mag-study together. Sabay-sabay ila-ilahon si Lord. Dili lang magsikiat. Night times magkiat. Night times sabay-sabay mag-evangelize. Night times sabay-sabay babasag Bible. Night times sabay-sabay maghinilakay. That is the culture of discipleship. Palakpakan nato si Lord. And I'm inviting the worship team to lead us a song. Kita tanan, hopefully can sing together. You can just sit down. This is a song written by Bishop Hurley. The last song he composed before he died. And then just sing along. Kasi mo kanta. And may this be our heart as a church. Discipleship is not our main vision, but it's one of our visions. While they sing the song, pwede na din ta maghatag sa to ang tithes and offerings. We can all stand and give our tithes and offering to God, even in the missions. Let us listen to this. I'm walking down a narrow road with simple faith and steady heart. I don't need lights or crowds to know I'm doing just my part. Just one more soul for Jesus Christ. That's all I'm living for. To shine your light through darkest night, for the world to see the
Amen. Medyo to ang ato ang gusto madunggan sa Ginoo, no? In times that we get tired, in times that we feel lost, and in times nga kanang maglisod na ta ug padayon, just always kanang keep it in your heart o always ninyo hunahon nga pag human aning tanan, kaning tanan lumalabay raman jud kay ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan pila lang man ka years, di ba? What is 75 years compared to eternity? What is 60 years? What is 80 years compared to eternity? And the well done, my good and faithful son, well done, my good and faithful daughter, mo dyan na atong i-aim nga ato ang madungogikan sa amahan once we return home. Amen? Ang kalibutan, lumalabay rata diriya. From dust, we came, from in dust we return. Pero, ang ato ang kinabuhi dito kauban si Jesus sa langit, sa eternity, kadto ang dili mahuman. Hallelujah. So come on, right now, let us pray for this tithes and offering. Hallelujah. Even igsoon, when we pray, declare the provision that you need from the Lord for this week, sa mga bayronon sa tuition, sa mga kinahanglan nimo nga mga bills nga kinahanglan ma-paid, even sa unsa pa man nga mga challenges financially. Hallelujah. The challenge of God is for you to ask and for you to pour and to give unto the Lord the copper coins that you have. Hallelujah. Aba, salamat Lord. Hallelujah. Ikaw, Ginoo, nagpabilin sa iyong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Even in times nga mapakyas mi, Lord God, sa financial, Lord God, nga pagbalik na mo sa mong tithes and offering.